Mata mo lang ang walang latay kapag nahagupit ka ng Dos por Dos. Puntahan na nga natin, kumpatsero, ang inaabangan ng ating mga kababayan dyan po sa Camarines Sur. Ang panukala po na naglalayong hatiin ang probinsya, magiging Camarines Sur at saka po itong Nueva Camarines. Ayan. Congressman Noli, ano nga ho naging botohan sa Kongreso hanggang sa huling pagbasa Doon po sa Committee on Local Government, ang botohan is 22 in favor at 6 lamang ang kontra. Okay. Pagdating sa third reading, 229 voted in favor, isa lang ang against. Saan ho napunta yung 6? Yun hindi ko alam. Pero ang nadinig ko sa mga congressman na medyo na-disappoint sila kasi nagkaroon ng campaign blitz sa Text Brigade, ang puro palinira ng pagkatao, yun ang ginawa nila. So medyo maraming nagalit at maraming nasuya. Kaya nagkaganon. Sa inyo na nga po manggaling, Congressman, bilang principal author po ng panukala na to. Ano po ba ang dahilan? Ba't kailangan pong hatiin ang ang probinsya ng Camarines Sur? Ito po, napakalaki ng aming lalawigan. No? Kung ikukumpara mo sa mga ibang lalawigan, we have 35 towns and 2 cities. Tapos, basically, ang nakasaad sa ating saligang batas at sa ating local government code, nag-set ng criteria. Hindi naman madali mag-create. You have to comply with all these criteria. Land, population, and income. So, with all this, ano sabi ng Supreme Court dito sa Navarro et al. Versus Erbita? Ngayon lang April 2011, doon sa Dinagat Island case. Ang sabi ng Supreme Court, this is the central policy consideration in the creation of local government units which provides economic viability, administrative efficiency, and the capability to deliver basic services. Ngayon, nagugulat ako at masyadong gigil si Governor Errey na parang galit na ito sinasabi namin lahat ito sapagkat ang katunayan ito mga pagpapaghati ng probinsya matagal na ito nung araw pa nung governor pa ang tatay ko way back Marcos time in 76 na-discover niya napakalawak ng aming probinsya, mountainous and coastal areas. Ang hirap libutin ng isang gobernador. Mabuti noon ang term ng isang gobernador, 6 years. So may panahon. So ang ginawa niya sa laki, nag-create siya ng 4 na sub-offices ng engineering district. Isa sa First, doon sa Ragay, isa sa Tigaon, isa dito sa Baaw, to Service Regular, at saka Pili. Siya mismo sasabi, being a civil engineer, magaling maglakad yung matanda, yun ang maraming binuksan ng feeder roads. So, madalit salita, nung ito ay linabas, maging panukala na marami nag-propose, nag-umpisa ito sa mga barangay captains namin. Nung nalaman nila na ang aking distrito ay napakalaki in terms of population and area compared to Catanduanes, napakalapit sa amin, sabi nila, ba't hindi naman tayo mag-along sarili probinsya? Ano ba kanya ang diferensya ng isang distrito at sa probinsya? Maraming tulong ang national government sa isang probinsya. Sa distrito, padadaanin lang sa PDAP or CDF ng congressman. So yan po isang bentahe ng magkabukod na lalawigan. Dadami. Pangalawa, mas malilibot, maiikot ng sa gobernador. Tignan nyo ha, we have 1,036 barangays. We have 365 days a year. So sa loob ng 3 taon, hardly can a governor visit all the barangays in the province. Nagtalong-talong ako. 7 years ng governor si Erle. Hindi naman sa palinira. Sabi sa Goa, we have 32 barangays. 3 lang ang kanyang nabisita. Goa. Tigaon, 4 ang nabisita niya. Sangay, maliit. Nakapito. Doon sa Gatsituray na malalayo na, madalang. Ibig sabihin, alam mo, sabi ni Erle, kaya na sa cellphone yung mga pangangailangan ng mga barangay. Iba yung makikita mo ang sitwasyon, ang kondisyon. Bakit ngayon, nung lumabas na to, ang katunayan, nag-umpisa ito February. Nag-file ako May pa. Bakit? Nakinig muna kami, nagkonsulta. Ang paninira lang, hindi na kami nagkonsulta. Nagtalong-talong kami. Yung napag-usapan namin, 4 na congressman out of 5 na magkonsulta muna bago kami mag-file a bill. So we finally decided to file the bill on May 24. O ngayon, sasabihin na railroad.
hindi rin nilod to. Dumaan sa proseso, first reading, Opo. second reading, 2 beses kami nag-hearing. Opo. Noong una nag-present ako ng PowerPoint presentation to explain that we qualified in all the criteria set forth by the local government code. Qualified lahat. Pinisita ko yung mga nag-certify, nandun silang Governor LA, nandun si Congressman Fortuno, wala naman sinasabi. They did not dispute the figures, wala sinabi. Pinagsalitaan niyo po ba? Pinagsalita sila, first hearing. Ang unang pananalita ni Congressman Fortuno, gusto i-postpone, i-delay. Hindi naman papayag yung mga kasama sa committee. Kasi meron din naman kami time frame ng mga bills that are being considered. So, hindi rin nakatagal, pinagsalita. Ako pa humingi kay Chairman Alnay sa pagsalita hindi si Governor. That was the first hearing. And then, nakiusap siya kay Chairman na pa ng isang hearing. So, granted by the Chairman, dapat yung last hearing na yun, kasi mag-adjourn kami noon for a break. So, sabi ni Chairman, pagbigyan natin, ako sige. Yung second hearing, nagdalang 3 busload na mga kasama. Akala niya, karamihan sa kanya, nung pinatayo namin, we have 20 mayors na nandun supporting and favoring the bill. Ang kanya, 8 lang. May mga kasama siya iba na disga na. Sa madali salita, ang second hearing, 3 oras kami nagdidebate. Nag-participate si Kimi Cuangco, Congresswoman Villarosa, Governor LA, si Congressman Louie Villapuerte. Marami nag-participate to, 3 hours ang debate. So, sabi ni Chairman, after that, ito si Congressman Kagas nag-move. We have saturated all the issues presented. Sina LA at saka si Congressman Fortuno, wala data na pinipresent. Puro lamang sa salita, puro rhetorics. Hindi mo naman nadadaan ng Kongreso sa kanyang sistema. Kaya nga, may iiwan ako sa inyong mga papeles, makita nyo at suliin nyo yung mga data namin na kung saan pinakikita namin dito na yung mga maliliit na barangay, probinsya, mas successful and mas improved. Halimbawa lang, Quirino, 12% lang ang poverty incidence. Ang Siquijor, 38%. Aurora, 24%. Yung maliliit ito, Biliran, 34%. Ang Guimaras, 20%. Kalinga, 25%. Pero ang Camarines Sur ay 47%. 47% ang poverty incidence namin. Ibig sabihin, marami naghihirap. Pero nito mga nakakaraan, sumisikat ho yung Kamsur ang tawag na dyan sa lugar ninyo. Totoo, si Governor Ray magaling sa marketing. Talagang, you have to give it to him, magaling siya sa marketing, magaling sa advertising, lahat. At number 1 pala sa tourism ngayon ng inyong lalawigan. Sabi ng mga taga-tourism, hindi totoo yung figure. Siguro, taluin nyo ang mga taga-Department of Tourism. Kausap ko lang si Undersecretary Villarica, sabi nila, yung pala dato sa sinasabi na ina-attribute sa tourism, galing din sa LGU. So it's self-serving. So ngayon, ang ginagawa nila, pinapaabot, na nagbabalidate sila kung totoo yun. Kasi, ang sabi ng iba, how can there be 1,800,000 na kukunti lang mga hotel